Magandang hapon po sa inyo, mga bayan namin tagapakinig. Nandito na naman po kami, ang boses ng Pinoy, OFW kong Public Service. Ang inyo pong lingkod, Remy Jacobo, nangungumbida po sa inyo na makinig kayo, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Ngayon po ay marami po tayong pag-uusapan tungkol po sa ating mga karanasan ngayon sa buhay, yung mga nangyari po sa atin, yung bagyong Sendong, yung bagyong na katatapos lang na marami na pinsala sa ating mga kababayan. At marami rin po tayo mga guests at pasasalamatan yung mga sponsors po natin dahil po ngayon ay December 24 na. 11 oras na lang at Pasko na. Magandang hapon po. Makinig kayo sa amin. Tumawag lang po kayo kung meron kayong concern sa 531-6774, 531-22660. Yan po, tawag lang po kayo at kung meron kayong mga babatiin, tawag lang po kayo dito at sa aking number po, 0916-2850-559. At dahil po sa Kapaskuhan ngayon, malapit na matapos ang 2011, sa isang linggo po, 2012 na po. Lahat po ng ating mga kababayan na gustong mag-share ng kanilang mga blessings, mga greetings po, ay tumawag lang po dito sa amin ngayon. At binabati ko muna yung ating mga kababayan, mga katropa, mga ka-Facebook, kanil, yung mga tauhan natin. Sabi nga nung iba, yung mga tauhan natin, si Cabert na lang daw, tsaka si Kanil, sila po ay sa iba't ibang lugar at naghahanap po ng greener pasture. Yan. At greetings po, salamat sa pagbati natin sa mga kababayan natin, sa aking kumari, Banji Cayetano, Sugar at Diyos. Kumusta na kayo dyan? Kay Sir Danny Jurado ng Courier, Managing Editor ng Courier, di po? At ang kanyang wife na si Linda Aspiras po. Kumusta na kayo? Salamat po sa greetings. Nats Alporte, kay Rolly Layug, Sir. Magandang hapon po ng DWBL. Kay Ambaseñeres at saka kay Attorney Vasco ng DGRH. Kumusta na po kayo? Greetings din po at salamat sa pagbati kay Ka-Even de Mata, ang editor po ng Bagong Toro. At yung may-ari po ng Bagong Toro, si Sir Benny Antiporda, yung aming pong kumpare ni Banji, yan po. At saka kay Pare Gakutan, ng MTV, ng Manila, kumusta na, Rapi Rico, tawag ka naman dito, Jimmy Camba, Boy Cruz. Yung mga dati natin itong mga tauhan na hindi tayo kinakalimutan, maligayang Pasko sa inyo, magpadala na kayo ng mga pamasko nyo dito sa akin, ano ba? Di ba? Yan. Marami rin po nang galing sa abroad na ating mga pabati. Galing po sa Qatar, mula kay Belinda na isang nurse, Ma'am Remy. Magandang hapon po sa inyo, nakikinig po kami dito sa inyo. Batiin nyo naman po yung aking mga kasamaan dito po sa Qatar. Yan po si Belinda. Mula po sa Saudi, galing po kay Monet. Merry Christmas, Happy New Year sa aming pinakamamahal na announcer na si Ma'am Remy Jacobo. Mula po sa Ireland, galing po kay Charlie Bugina, isa rin pong nurse na sabi nga, masalamat sa pamasko mo ha. Maraming salamat po at saka kay Mrs. Peralta Mariposa, isa rin pong nurse sa Ireland. Salamat po sa inyong pamasko. Yan. Pabatiin po muna natin si Cabert. Cabert, bati ka muna. Magandang umaga po lahat sa tagapakinig ng Boses ng Pinoy OFW. At sa ngayon, Pasko na po. Siyempre, batian lang ang mangyari ngayon siguro. Dahil wala naman masyadong balita na nakalap ngayon dahil busy rin sa kakahanap buhay sa bahay. So, binabati ko aking mga kaibigan, ganun din sa aking mahal sa buhay na nasa bahay ngayon, kasalukuyan, naglilinis pa rin. Bagong lipat lang kami kasi ma'am, kaya medyo hard. Busy. Paskong Pasko ha? Nagbakarpintero kayo. Magandang hapon po kay ma'am, anong pangalan? Mrs. Ma'am Leonita. Magandang hapon po, Merry Christmas. Yan, sino pa?
Kakagulo-gulo pa sa loob ng bahay namin ngayon. Yung anak mo sa sa abroad. Kanina po, umalis na, napaalam dahil may pinunta niya, nag-report yata dahil may tumawag sa kanya. So, nag-report siya ngayon. So, Kay Junior yon, si Junior. Junior po. Ayan. Yung anak po ni Sir Cabert ay isa pong seaman. Yan, si Junior, no? Yan. Babatiin muna natin si Neil. Good afternoon. Isang maganda at masayang Pasko sa buong Pilipinas at sa ibayong dagat. Ibayong dagat po, ibig sabihin po noon, yung mga bansa na nasa iba-ibang planeta, lalo na sa planet Earth. Masayang-masaya po tayo ngayon dahil safe tayo nakabalik sa trip natin from Batangas kahapon at binabati ko ang lahat ng mga Batanggenyong magaganda, lalo na yung mga nag-cooperate at nag-support sa ating project na kantahan at chikahan song hits. Lalo na yung mga bumabati at nagbabasa ng ads natin tungkol sa Boses ng Pinoy OFW. May mga number na kayo dyan, mga friends. Tawagan nyo lang kung nababasa nyo yung number, isave nyo sa cellphone para pag may mga tanong kayo, pwede kayong magtanong dito sa amin. Pag hindi nyo makatch ang aming schedule na 1 to 2 p.m. every Saturday, tingnan nyo lang kami sa YouTube. Hanapin nyo lang ang Remy Jacobo or di kaya Pinoy OFW, Boses ng Pinoy OFW sa DWAD. Sa mga radyo naman po, 1098 kHz po yan sa AM radio. Hanapin nyo lang po, nasa bandang kaliwa ng dial ng radio nyo. At doon naman sa mga friends natin na taga Balagtas, kalayo ka, Balagtas. Balagtas at sa Alangilan. Sobrang hirap ko po kahapon sa pag-pronounce ng apil ng pangalan ng barangay Alangilan. Finally, na-master ko rin po. Doon na po kasi nalipat yung terminal ng Batangas. Lahat ng buses doon. Hirap na hirap po yung mga tao sa kahanap ng terminal at na hirap silang pumunta doon sa downtown ng Batangas. Congratulations naman doon sa mga nag-riding in tandem kahapon na sumemplang sa Batangas na punong-puno ng dugo pero buhay pa rin. At ating mga reminder sa ating mga friends ngayon sa buong Pilipinas at sa ibang bansa na wag po kayong mag-riding in tandem at kung mag-drive kayo, wag po kayong uminom. Kung gusto niyo sumuporta po sa pagbawas ng population natin sa Pilipinas, wag po kayong gumawa ng ganyang karahas na paraan na kung saan-saan lang kayo babanggang poste para lang mabawasan ang populasyon natin. No, ayusin po natin. Sana kung sila lang yung madidisgrasya, kung meron pa silang matamaan, madisgrasya iba. Yung natatamaan po, Karemi, ang masakit, kawawa po yung mga nadadamay, yung mga inaararo ng truck, yung mga ganun. Wag pong maglasing kung magdadrive po kayo. Kasi masakit po yan. At lalo na yung mga, binabati ko rin yung mga gwapong-gwapo natin mga drivers dyan sa Pasay na sa gitna ng dilim ay nagka-counterflow at parang kidlat kung humahagibis sa tagiliran natin kagabi. Buti nilang buhay sila pa yung ako. may-ari ng kalsada. Oo nga po, yung mga galing po ng Sio Boulevard papuntang MOA na dadaan dyan sa may EDSA LRT area, MRT area na pagkabilis-bilis magka-counterflow na akala mo kidlat. Diyos ko, buti na lang at konti lang ngayon ang nahahagip. Pero both side po yan, nagka-counterflow ang mga nagmamotorsiklo at yung iba pa nagtatricycle. Ayusin nyo mga friends na wala po tayong matatamaan dahil Christmas ngayon. Bukas na po kung magbabanggaan tayo, bukas na. I-postpone po natin ang aksidente for today and tomorrow 25. Yan, happy birthday kay Jesus, di ba? Kay ninyo. Kasi birthday niya bukas. Ayan. Oo nga po. Happy At birthday, Lord Jesus. Yan. Sa ating pagpapatuloy, yung nabanggit mo kanina, yung riding in tandem, yung mga hold-upper, nangangagaw, no? Di ba? Nangangagaw ng mga bag, kinakaladkad, pati yung mga may-ari ng bag, no? Di ba? Kaya tuloy, ayan, sana sila yung masaktan, hindi yung kanilang hino-hold up. Oo nga po. Diba? Maawa naman po kayo sa ating mga magagandang dalaga. Kung sino pa yung magaganda pa naman, yung pang inaagawan ng magaganda at mamahaling bag. Kung maaari lang po, tigilan na po natin itong ating addiction sa mga magagandang bag at iwasan na po nating mag-riding in tandem para lang makapag-agaw ng bag. Ano ba ang dahilan kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yan, di ba? Unang-una, kahirapan. Di ba? Hirap na hirap sila. Pangalawa, walang trabaho.
Yung una, nakahirapan at naka-addicted pa sa iba't ibang klase ng droga. Kaya nila ginagawa yan, o di ba? Oo nga po. Yan lang ang katotohanan. Dahil Kaya- may ginagawa yata sila na batas yan na bawal na yung birthright Bakit kaya hindi na tuloy yung batas? Ewan ko lang kasi Sa mga ganyan. sa tuwing kasi meron tayong bagong mga rules and regulations na ipapatupad dyan sa kalsada, papaharap po tulad ng paninigarilyo, haharang. Ayun naman yata, nahaharang na din yung riding in tandem, hindi ko lang sure. Yan. Bawal yung bawal yung magsakay ng bata, 'di ba? Bawal yung walang helmet. Ang daming bawal. Kaya lang talaga ang implementation kulang. At saka yung manghuhuli, yung mismong manghuhuli, sila rin mismo ang gumagawa, 'di ba? Kaya nako, tong ating bansa, hindi natin alam kung sino talaga ang siga, ano. Kanya-kanyang palabas, kanya-kanyang siga, kanya-kanyang yung bang sinasabi natin survival of the fittest, survival of the magaling, no, 'di ba? Survival of the corrupt, survival ng mga ano sa batas, yung umaano sa batas. Ang tawag doon? Yung mga nagbe-break ng law. Yan, nako. Kawawa naman yung atin. Lalo na yung nangyari ng isang araw, isang gabi. Araw ba yun? Doon sa Antipolo, sinagasaan ng ilang tao, ilan ang namatay, 8, di ba? Dahil lang ang balita yata ay addicted yung driver, di ba? May nahuli doon ng O lasing. paraphernalia, may nahuling drug paraphernalia doon sa Oo, doon sa kotse niya, ay sasakyan niya. Nakita doon, kaya tingnan nyo nangyayari. Pagka addicted sa huwag ka nang magdadrive. At saka isa pa, makakadisgrasya ka ng tao, di ba? Ang dami nasaktan. Imbis na magpapasko yung mga tao ng masaya, ngayon meron pang namatay sa kanila. 8 po yung nasaktan at ay namatay at meron pong mga nasaktan mga kababayan natin diyan sa Antipolo. At Yan. hindi lang po kasi sa mga ganyang sitwasyon, hindi lang po kasi yung mga nasasaktan on the spot po ang masasuffer niyan. Tulad ngayon na ilang karinderya po yung inararo ng sasakyan na yon. Ang mga hindi po makapagsaing ngayon dahil sa mga nasirang kaldero ngayong mga ilang araw ay Hindi makapagtinda, makakakain. no? Opo. Pag wala po tayong kaldero, hindi po tayo makapagluto. Napakatakot-takot po. Takot-takot po ang gagasusin natin. Araw-araw bibili tayo ng kanin sa labas. Bibili tayo ng ulam dagdag na naman po hirap yan sa ating mga kababayan. Lalo na ngayong we are on national emergency. Calamity. National disaster. Disaster. Yan. Yan, napag-usapan din natin yung tungkol kay Sendong. Nako. Alam nyo kung bakit, sino ba talaga ang dapat sisihin dyan kay Sendong na yan? Dahil sa dami ng namatay, mahigit 1,000 ang namamatay na at marami pang nawawala. Yan po ay isang kahindig-hindig nakakapanghilakbot na pangyayari dito sa ating bansa. Lalo na doon sa nangyari sa kanila. Ngayon lang tayo nakakita ng ganon, di ba? Rumaragasa ang tubig kasama mga troso, halos wipe out lahat ang mga kabahayan dun sa dako na yun ng Cagayan de Oro City. O, di ba? Oo nga po, Remy, tama po yan. At saka, ang masakit po nito, matagal na po binigyan ng warning yung mga tao doon. Ito may nagpapabati lang yung kasamaan natin na si Dante na Casareno. Dante, Merry Christmas! Meron din kay Al. Nasaan na si Al? Yan. Merry Christmas sa ating mga kasamahan. Lalo yung hindi na makarating dahil sa traffic. Ay si Dante, nasa biyahe daw eh. Ewan ko saan patungo ito. Baka pupunta rin Christmas sa probinsya ito. Nasa biyahe daw siya. Yan, sige, tutuloy natin yung pinag-usapan natin. Yung sabi mo, binigyan na ng warning mga tao at saka yung mga opisyales doon sa dako na yon para malaman nila ang risks ng pagkakatira nila doon. Pero anong ginawa? Yes, mga listeners, kung meron po kayong suggestion na pwede nating iparating sa ating mga tagagawa ng batas, sa ating mga kongresista, na mga suggestion kung anong dapat nating gawin para maiwasan na sa mga future days ang mga ganitong mga sakunaan na yung pagtira sa mga tabing ng ilog, yung pagtira sa tabi ng kalsada. Ang hilig-hilig po kasi natin mga Pinoy sa tabi.
tabi ng kalsada